Ni Roland Cahinta, good evening po. Okay lang po maging albularyo o isurrender yan? Brother Romer. Okay, yung mga okay lang po ba yung albularyo, i-surrender nyo po. Kasi baka pang ano ka na po dito, pang 50 na. Kasi ang dami na po talaga na nag-surrender na albularyo dito sa office. Kasi ang albularyo, sila po, sabi ko ni Padre Darwin, mga pare ng demonyo. Kasi ang mga albularyo po, hindi ka po magiging totoong albularyo kung wala po kayong spirit guides. Ano po ba yung spirit guides? Yung mga anong tawag niyan sa Bisaya, yung mga abyan, yung mga abyan na mga demonyo, yung mga elemental demons, yung mga fallen angels. So, ang dami po kasi sila po ang nagbibigay sa inyo ng pamamaraan kung paano magpagaling. Kasi delikado po 'yan. Sila po, kayo po ay gumagawa din ng habak, gumagawa din ng gumagawa ng mga langis na binibigyan niyo ng orasyon. So delikado po 'yan sa buhay ninyo. Ang dami na po talaga dito sa office na nagre-renounce, yung iba nagre-react. Meron nga po isa dito kapag pagkatapos niya na mag-renew sa kanyang pangyarihan, naglalakad po yan sa tubig. So anong nangyari? Meron siyang binarang, sabi niya, bago-bago lang ako na nag-surrender, nag-renew ng aking kapangyarihan. So kahit na sino daw na mga albularyo na magkontra sa kanya, hindi po talaga tatalab yung kapangyarihan nila kasi yung yung abyan niya, high ranking po talaga. Grabe po talaga yung lakas. So yung binarang po napunta dito sa Office of Exorcism. So, nung deliverance ni Padre, gumaling. So, sabi niya nung una na kapag gumaling daw yung binarang niya, babalik daw siya sa simbahang Katoliko. So, nung napunta dito yung binarang, alam nyo, gumaling po yung binarang. So, yung mga albularyo, kahit malayo sila, walang access po sila kung ano ang ginawa ng binarang nila o kinulam. Alam po nila kung anong nangyayari. Kasi during deliverance po, ang nangyayari po sa kanila, kung nasa kabila man sila na isla o saan ba sila lupalop ng isla dito sa Pilipinas, sila po yung nagre-react. During deliverance po ng pasyente, nanginginig sila, nagwa-wild sila doon nagwa-wild sila doon sa bahay. Yun po, meron po, marami pong ganyan na mga mamamarang na nakaka-experience ng ganyan. So alam nila na sino po yung pasyente na pumunta dito kasi yung mga spirit guides, yun po sila ang parang yung nagsasabi sa kanila na itong pasyente na to napunta kay Padre Darwin. So yun po, ang dami na po dito, sabi nila ng mga spirit guides na kapag tinanong ni Padre sino ang demonyo, anong demonyo ka, mag-ano po sila. Yung pangalan po ng albularyo ang isasabi nila. So, kung sino ang pinuntahan po ng mga pasyente na nagpabarang man or nagpagamot, ang una-una pong sasabihin ng mga demonyo yung pangalan ng albularyo. So, mag-ingat po tayo. I-surrender nyo po 'yan. Kasi wala po talaga yung maidudulot na maganda sa buhay ninyo. Kasi yung nasa yung mga pagkukulam, mga albularyo, isa din yan Nasa Galatia 5:20 man siguro yan, Bro Jando. Ano yan, bro? Ano yan? Sa? Galatia 5:20, tingnan mo daw, bro. Okay, tingnan natin sa Galatia 5:20. Ito sinasabi rito. Pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati. Ayun pong pangkukulam, isa din po yan. Kalimitan ng mga albularyo talaga, naglilid po talaga sila sa kulam. Kasi wala, yung mangkukulam, merong albularyo na nagkukulam. Meron din talaga na mangkukulam lang po talaga sila. Pero marami po talaga kalimitan sa mga albularyo talaga na dalawa yung purpose nila. It's either magpagaling or it's either mangkulam.
So, isurrender nyo po yan. Punta po kayo dito sa office. Baka po kayo mag-react. Kung mag-react man kayo, pasalamat kayo. Kasi at least na-reveal na po yung demonyo. At may takwil mo yan sa buhay mo. So, yun lang po, Bro Jando.